iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. Dito po ang programang Lunas, hatid sa atin ng Sunburso Palmito. Isang oras ng talakayan tungkol po sa prostate alert. Kaya sa mga nakikinig sa atin dyan, mga kalalakihan, para po sa inyo ang topic na ito at para samahan tayo sa ating discussion. Kasama natin, Dr. of Medicine po from FEU, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation School of Medicine. Graduate po ng Far Eastern University Manila ng BS Biology. And currently, medical officer po ng Public Health Quezon City Health Department. Kasama natin Dr. Vincent Lu Mendoza. Doc Vince, magandang gabi po sa inyo. Hello po, Ma'am Faith, Ma'am Melvino, at lahat po nating listeners ngayon. Good evening po. Ayan, kasama din po natin sa ating talakayan ngayong gabi mula po sa Sunburso Palmetto si Ma'am Melvin Tremor. Ma'am Melvs, magandang gabi po. Hi ma'am, good evening po. Good evening din po sa inyo, Doc Vince, at sa lahat po ng nakikinig sa ating ngayon. Magandang gabi po. Ayan, sa mga nakikinig sa atin, Ma'am Melvs, Doc Vince, no, ilang beses na nating natalakay itong pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia or pag-enlarge ng prostate ng isang lalaki. Pero Doc Vince, marami pa rin tayong mga bagong listeners and of course yung mga questions, no, na isinisend sa atin. So kung may mga nakikinig po ngayong gabi na nais nyong magtanong, no, at gusto nyong makisali sa aming discussion ngayong gabi, pwede po kayong mag-text sa 0945-118-8301 or sa 0928-890-7077. And dahil marami pa nga tayong mga questions, Doc, and may mga hindi pa rin alam, no, na ang paglaki ba ng prostate, ito ba ay normal, Doc, na nangyayari sa isang lalaki? Well, opo, no? Magandang tanong yun. Yan ang simulang tanong natin, Ma'am Faith, Ma'am Melvin, lalo na sa ating mga bagong listeners. So, normal in the sense na hindi siya normal dahil ang prostate enlargement po ay siyempre yan ay abnormal na paglaki ng prostate. Normal in the sense na kasi nga po, lagi natin sinasabi, no, ano ba yung dalawang dahilan ng paglaki ng tinatawag na prostata and prostate? So number one, ayan nga po, yan po yung natagpuan natin yung tinatawag na hormone na testosterone, at pangalawa, yung aging. Ibig sabihin, kapag tumatanda tayo, no, as we grow older, no, natagpuan natin na nag-uudyok yung hormone na testosterone. Kumbaga partner yan eh. So yung testosterone tsaka yung edad. Kaya nga lagi nagbibiro si Doc, no? Tayo po, di ba? Kung unless na matagpuan natin o makita natin, no, mahanap natin yung tinatawag na fountain of youth, no, mapigilan natin yung pag-edad natin, o din lang matitigilan yan. Well, madagdagan natin, ano ba ang prostate, no? Meron ba nito sa parehong lalaki at babae o sa lalaki lang? So ang prostate po ay nakikita lang po ito sa mga kalalakihan. At ang prostate po, ang function nito o yung gawa nito sa katawan ay may kinalaman to dun sa reproductive. Ibig sabihin po, yung prostate po kasi nag-secrete yan o naglalabas yan yung tinatawag na enzyme o liquid, no? Kung makapansin nyo po, pag lumabas yung similya na sa lalaki pagkatapos ng ilang segundo po ay naging malabnaw. Lagi nga natin ding sinasabi, no, lalo sa mga bagong tagapakinig, isipin natin yan ay daan, no, isang daan, di ba, parang highway. So dapat yan ay malawak, no.
freely moving, ibig sabihin walang traffic pag nag-lock pa yan. Siyempre, kapag yan ay kulang, kapag yan ay may problema, kapag yan ay traffic, siyempre, magkakaproblema din. Yan po yung prostate. Mhm. So sabi mo nga Dok, natural na nangyayari ito sa mga kalalakihan. So ito ba Dok ay since natural, wala bang mas nagtitrigger na kumbaga sa genetics ba or may mga sa lifestyle ba ng isang lalaki? Is there specific halimbawa mahilig sa kape, sa alcohol na mas mag-aggravate nung paglaki ng prostate? Well, sabi nila, ano ba ang hormone ng testosterone? Ang hormone ng testosterone kasi ay steroid hormone siya, no? Ibig sabihin, dun sa matatabang pagkain, no, sa mga mamantika. Kaya laging sinasabi natin, no, na yung healthy lifestyle habits, no, o yung malusog, yung pagiging malusog, pagiging disiplina sa pagkain. Siyempre, maiibsan yung tinatawag na mga simptomas o yung urinary symptoms. And siyempre, makakapag-improve yan ng quality ng life. Yan kasi yung target natin, no, masingit ko lang konti. Mamaya pa, isa kasi ito, pero ang paggamot po kasi, di ba, hindi lang sa prostate enlargement, hindi lang dito sa pinag-uusapan natin na BPH, kahit anong sakit yan, lalo na ngayon, di ba Ma'am Faith, Ma'am Melvin, uso na naman ang ubo-sipon. O alam naman natin, di ba, nasa datos din naman natin, tumataas na naman ng COVID, pero wag tayo kabahan dahil ang COVID nandiyan naman talaga, katulad na yan ng ibang sakit, di ba, kasi ano yan ay respiratory virus, no? Ibig sabihin lang natin, so kahit ano pong sakit yan ay tuberculosis, infection sa baga, ubo, sugat, di ba? Ang target kasi ng yung management natin ay talagang ma-improve siyempre yung quality ng buhay ng isang tao. Kasi kagaya niyan, ano ba mga simptomas? Halimbawa, mabanggit ko lang, ihi ka ng ihi. Siyempre kung ihi ka ng ihi, hindi ka magiging functional, di ba? O hindi mo ma-meet siguro yung mga ibang deadline, di ba? Sa opisina, sa trabaho mo. So yan po yung mga, siyempre, stay physically active kasi nga po yan ay, di ba? Nabanggit ko kanina yung hormone na testosterone at yung edad, yan ay steroid hormone. So, syempre, kailangan talaga na magme-maintain tayo ng tinatawag na magandang timbang, no, sa katawan mo. Kaya nga, nababanggit ko rin, di ba, yung mga pasyente natin o kaibigan natin, kapamilya natin na medyo malaki, medyo obese. Siguro, mas madali, ibig sabihin, pagtapak nila sa edad na 40, mamaya may edad, ay siguro mas mauna silang lumaking prostate kaysa din sa mga physically active, din sa may mga magandang timbang. 'Di ba ano pa ba? O pangatlo susunod, siyempre dapat yun balanced diet, 'di ba? Disiplinado sa pagkain. Tapos tapos siyempre, lagi ang tinatanong kung malaki na ang prostate mo, 'di ba? Ma'am Faith, Ma'am Melvin, ang problema mo ay sa pag-ihi. Siyempre, yung mga diuretic, ibig sabihin sa Tagalog, yung mga pampaihi, tulad ng alak, ng kape, lalo na ngayon, alam ko naman, malamig ang panahon, ulan ng ulan. Siyempre, masarap uminom, di ba? Yan po ay mga diuretic, alak, beer, siyempre, iihi ka ng iihi. So, siyempre, lilimit natin yung tinatawag na mga ganyang intake po, no? At saka yung mga bladder irritants yan, kasi nga, ipapaihi ka na papaihi. Tapos yung paninigarilyo, sa pag-aaral din natin, yung prostate saka paninigarilyo, di lang sa prostate, di ba? Paninigarilyo, isa na naman din ang pupuntahan yan. Siyempre, wala na tayong ibang alam kung din sa kanya, magiging cancer. Kasi pwede rin yung mairita yung bladder, di ba? Ibig sabihin, mapaiga din yan palagi. Siyempre yung stress, manage palagi yung stress. O, di ba? Pinopromote din natin ngayon, panahon talaga ang mental health, no? Kaya siyempre yung mga anxiety, yung mga stress, siyempre nakakapagpataas yan, di ba? Pag stress ka, magpe-present ka, hindi ka sanay, di ba? May evaluation ka sa opisina, di ba? Parang sandali lang, naiihi ako, pupunta ka ng banyo, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin na i-manage, no? Ayan. So, again nga, Dok, sabi mo nga, naturally, ang mga lalaki, lumalaki talaga ang prostate. So, yung lifestyle, yung mga iniinom, it can, in a way, contribute, tama, Dok, yun yung ano pero hindi naman directly talaga. Kasi, basically, aging, tama, Dok, 40 years old, mararamdaman nila yung paglaki ng prostate. So, ano-ano ba, Dok, yung mga signs o mga red flag na masasabing lumalaki na yung prostata ng isang lalaki? Ayun nga, no? So, balik lang tayo konti. Rewind tayo konti, Ma'am Faith, no? So, itong pinag-usapan natin, prostate, sa 40 years, no? Pataas to nakikita. At ano ba yung mga babantayan ng simptomas? So, yun nga po, nabanggit ko na kanina, no? Yung ihi ng ihi o yung frequent na urination, no? Diba po? Lalo na sa gabi. Ang tawag po niyan, nocturia sa Tagalog po, ihi ng ihi. Hindi mapigilan yung
pag-ihi sa gabi. Eh, Doc, ano ba kadalas? Ma'am Faith, gaano ba kadalas ako dapat maihi sa gabi? So sa maghapon po siguro isang beses okay lang po, pero kung more than that, siguro may problema na. Pero syempre, pagbabasihan mo din yun, no? Ikaw ba ng dahil malakas ka uminom ng tubig? Syempre, di ba kung ang intake mo, yung pag-inom mo ay malakas naman dahil sa pag-inom mo ng tubig, so hindi naman po ibig sabihin nyo kagad ay sa kasapasara ko yung normal, isa, dalawang baso, uminom ka, di ba? Tapos di ka na uminom ulit, tapos sa pagtulog mo, di ba, naka mahigit 5 ka, 10 beses ka umiihi, yung nocturia nga. So, yan po yung unang dalawa, no? Tapos yung nag-i-strain, no? Yung mga pasyente tayo na kailangan pa niyan mag-squat o kailangan pa yung pindutin yung puson, di ba, para lumabas yung tinatawag na ihi. Tapos yung laging nababanggit din nga po natin, no? Yung mahina o yung weak, yung paglabas ng ihi, no? Siguro kung noon po napansin nyo, na makapasok pa din yung paglabas ng ihi. Tapos napansin nyo, ngayon paunti-unti na, no, hanggang dyan na lang sa paa, so humina na, bumagal na, no, weak. O napansin naging slow na yung paglabas ng ihi, no. Yung nagdi-dribble, stopping and starting, diba, nagdi-dribble. Bakit nagdi-dribble ba yun, Ma'am Faith, Doc, ang tawag yan? Yun na po, stopping and starting, kasi nagdi-dribble, so lalabas, tapos titigil. Tapos prepare sa yan, syempre, no, lalabas na naman, tapos titigil. O kasi, mapababae man yan o mapalalaki, dapat ang paglabas ng ihi o paglabas ng dumi sa katawan ay ano yan, kumbaga, di ba, dapat relaxing. Kumbaga, normally lalabas yan, no? Hindi yan pwedeng pinoperso mo, no? O titigil sa kalagitnaan, katulad yung nangyari sa mga problema na may prostate po, no? Tapos, yung huli po, tinatawag na parang may hesitancy, parang may naiiwan pa. Di ba? Umihi ka na, natapos na. So, parang may naiiwan po. So, yun po yung mga babantayan natin. Yan po yung mga common na symptoms. Ano yung mga tinatawag na hindi naman common o yung mga seryoso na symptoms, no? So siguro kapag hindi ka na maihi, talagang nararamdaman mo na ihi ka, di ba? Nararamdaman mo yun. Parang nakikiliti ka, di ba? May sensation na gano'n, parang sensation na nakikiliti ka. Dahil lumalabas yung ihi, pero walang lumalabas yung ihi. Ibig sabihin, baka nagkakaroon ka ng retrograde o kaya hindi talaga makalabas yung ihi. Nagkakaroon ka ng tinatawag na urinary retention. At pag nag-retain ang tubig sa katawan ng tao, ay mayaman po sa mineral yan. No? So maaari yan magbuo o mag-form ng tinatawag na mga stones o bato sa urinary bladder o sa Tagalog po, yung lalagyan ng ihi. Ano pa po yung pagbantayan? So minsan makakaranas din tayo na may dugo yung ihi, no? Kasi nga po, nabanggit natin doon sa number 1, nagpo-form ng bato, no? Kasi nga, hindi nakakalabas yung ihi dahil mayaman sa minerals ang ihi. Yung ureter po, sa Tagalog yan po yung daanan ng manipis na laman lang yan. At yung panagbuo po ng bato ang ang katawan natin, hindi po yung pare-pareho ng laki, ng size na tinatawag. Kaya minsan, makikita siguro, may kasamang dugo na kasi susugatan na pag nagpapastro, pag dumadaan yung bato yun sa ureter po na tinatawag. Tapos ano pa? Siguro yung tinatawag na paulit-ulit na infection sa ihi. Lahat po yung konektado. Bakit? Dahil nga pag nagre-retain o pag nagkakaroon ng tinatawag hindi paglabas ng ihi o yung urinary retention na tinatawag, hindi lang mayaman sa mineral ang ihi natin, no? Siyempre yun nga po, excess ng katawan natin kaya nilalabas natin. Lahat ng kinakain natin o iniinom natin, kukunin lang ng katawan yung kailangan ng katawan natin. Diba? At ilalabas natin sobra sa ihi, sa dumi. So mayaman din siyempre sa bacteria pag naipon yan dyan. So magkakaroon ka ng tinatawag na UTI o yung infection sa ihi, no? At hindi lang isa, paulit-ulit, delikado po yun, no? So yung huli po, ano pa ba? Pag nag-retain ka dyan ng ihi, magkakaroon ka ng bato, ng stones, magpo-form ng stones ang bato dyan. Magkakaroon ka ng tinatawag na infection sa ihi o yung paulit-ulit na UTI, recurrent UTI. At pataas po kasi yun, Diba, nabanggit ko na siguro ito noon, lalo din sa mga ascending infection, pataas na infection yan. So from ureter, dun sa daanan ng ihi, infection sa urinary bladder. So ang kasunod na po niyan, paakit yan siyempre sa sa bato, sa kidney. No? Baka pumala yung kidney natin, which may long-term obstruction, which may cause din na pag pumala yan, baka maaari din pwedeng obstructive nephropathy, baka ma-dialysis yung pasyente. So yun po yung mga babantayan natin.
So again, yan po yung mga key notes, no, or yung mga lagi nating pinapaalala sa mga nakikinig sa atin tungkol sa ating prostate alert. So napakarami na-discuss ni Doc kung bakit nga ba lumalaki yung prostate, ano-ano nga ba ang mga sintomas, no, at bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong klaseng problema ang isang lalaki kapag nagkaroon siya ng enlarged prostate. Babalikan po natin itong ating talakayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin